Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa mga hypocrites or in Tagalog, mga mapagkunwari na tao, no? Tatalakayin natin dito kung ano nga ba ang main reason kung bakit ang mga tao ay nagkukunwari or nagpapanggap sila sa katauhan ng ibang tao, no? At saka, ano nga ba ang mga disadvantages ng pagiging hypocrites, no? So, alamin muna natin dito guys, no? Ano nga ba ang dahilan kung bakit may mga tao na mga hypocrites, no? Ang isang dahilan dyan guys, no? Personal interest nila, no? Siguro itong mga tao na mga hypocrites na to, no, ito ay may malaking ego, no? No, kapag malaki kasi ang ego ng tao, no, gusto niya, titignan siya ng mga tao bilang superior siya kaysa iba, no? Gusto niya magiging maganda ang imahe niya sa mga tao, di ba? Yung titingalain siya ng mga tao, ganun yung mga tao na mga matataas or malalaki ang ego nila, no? Wala silang kakayahan na ibaba yung sarili nila, wala silang kakayahan na magpakumbaba, kaya ang ginagawa nila para tingalain sila ng iba or para i-accept sila ng ibang tao, nagagawa nila yung magkunwari or magpapanggap sila sa ibang katauhan. At halimbawa, no, nagpapanggap sila na sila ay mga successful na tao, nagpapanggap sila na sila ay marami ng posisyon sa buhay nila, pero ang totoo naman talaga wala, no? Ginagawa lang nila ito kasi ang mga tao nga ngayon kadalasan ay people pleaser, ang mga tao ay mga attention seeker, no? Gusto nila makakuha ng atensyon sa ibang tao, kaya ang ginagawa nila, nagpapanggap sila bilang mga successful, nagpapanggap sila bilang mga tao na mayayaman, di ba? Ganong mga klase ang ginagawang pagpapanggap ng mga tao, no, para ay i-accept nga sila ng lipunan, no, para tanggapin sila ng kapwa nila, no, para tingalain sila, para mataas ang tingin sa kanila ng mga tao, no. Ang hindi nila alam, ang hagiging hypocrites, no, nabibilong siya sa kasalanan ng pagsisinungaling, di ba? Nabibilong siya sa pagiging sinungaling, no? Ang pagiging sinungaling ay isang serious na kasalanan sa Diyos, no? Kasi ang pagiging sinungaling ay kasama yan siya sa 10 commandments ni God na ipinagbabawal sa atin ni God na tayo ay magsinungaling. Ang ibig sabihin, kapag tayo ay mapagkunwari, kapag tayo ay mapagpanggap, ibig sabihin sinungaling tayo, nagkasala tayo sa Diyos, no? So ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa mga hypocrites, no? Basahin natin dito ang sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 20, no? If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Kung sino man daw ang magsasabi na mahal nila ang Diyos, pero nasusuklam sila sa kanilang kapatid, ay isang sinungaling. Sapagkat daw ang hindi nagmamahal sa kaniyang kapwa na nakikita niya ay wala ding kakayahan na mahalin ang Diyos, dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita, di ba? Ang mga ganitong tao na nagsasabi na mahal nila ang Diyos pero walang kakayahan na mahalin yung kapwa nila ay mga hypocrites, di ba? Hanggang salita lamang yung mga sinasabi nila pero wala sa gawa, no? Alam naman natin na isa sa pinag-uutos ni God sa atin na kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin natin ang kapwa natin, di ba? At saka ang sabi naman dito sa Mark chapter 7 verse 6, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ang ibig sabihin, no? Itong Bible verse na ito ay ito yung sagot ni Jesus Christ sa mga Pharisees at saka mga scribes, no? Dahil kinwestiyon nila si Jesus Christ tungkol sa mga disciples ni Jesus Christ na nakita nila na kumain yung mga disciples ni Jesus Christ kahit hindi pa naghugas ng kamay, no? Kasi sa mga Pharisees kasi at sa mga scribes, hindi sila kumakain hanggat hindi pa sila nakapaghugas ng kamay nila, dahil isa yun sa tradisyon nila na namana nila sa mga ninuno nila, no? Na kailangan kapag kumain ka, kailangan maghugas ka muna ng kamay, no? So, kinwestiyon nila si Jesus Christ noong nakita nila yung mga disciple ni Jesus Christ na kumain na hindi pa naghugas ng kamay. So, anong sagot ni Jesus Christ dito, no? Tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo na mga pakitang tao, sabi niya, di ba? Ayon sa isinulat niya, sinabi ng Diyos na iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso, di ba? Kasi nga
mas pinapahalagahan pa nila yung tradisyon na likha lamang ng tao, di ba? Kaysa mga kautusan ng Diyos. Hindi naman kasama sa kautusan ng Diyos na bawal kumain hanggat hindi ka pa nakapaghugas ng kamay, no? Kaya nasabihan tuloy sila ni Jesus Christ na sila ay mga hypocrites. Alam nyo na itong mga Pharisees at saka mga scribes na to, guys, no? Religious leaders itong mga ito, pero mas mahalaga sa kanila yung tradisyon ng tao kaysa kautusan ng Diyos, no? At saka ang sabi naman dito sa Titus chapter 1 verse 16, they claim to know God, but by their action they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Ibig sabihin, no? Itong Bible verse na ito, guys, no, ito ay isinulat ni Apostol Paul, pinadala niya kay Titus, no? Inaddress niya ito sa mga peking tagapagturo sa simbahan ng island of Crete, no? Ang sabi niya dito, sila ay mapagpanggap na kilala nila ang Diyos, pero sa pamamagitan ng kanilang gawa ay ikinaila nila ito dahil sila ay mga kasuklam-suklam sa Diyos at saka sila ay sumusuway sa kautusan ng Diyos at saka sila ay walang kakayahan na gumawa ng mabuti, di ba? Dapat kapag tayo kinlaim natin na kilala natin si God, dapat tayo ay follower ni God, tayo ay follower ni Jesus Christ, no? Yun ang totoong nakakakilala kay God. Magiging follower tayo para sabihin natin na kilala natin ang Diyos, pero anong ginagawa ng mga tao na ito? Kilala lang nila si God sa bibig, sa labi lang nila, hanggang salita lang, pero wala sila sa gawa dahil nga hindi nila sinusunod ang mga kautusan ni God, no? At saka ang sabi naman dito sa Luke chapter 20 verse 46 to 47 naman, beware of the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted with respect in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. They devour widows' houses and for a show make lengthy prayers. These men will be punished most severely. Diba? Ibig sabihin, no? Itong Bible verse na ito ay warning ni Jesus Christ para sa mga disciple niya, no? Anong sabi ni Jesus Christ dito, no? Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na gustong batiin ng may paggalang sa mga pamilihan. Mahilig silang umupo sa mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at sa mga upuang pandangal, sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga biyuda at ginagamit ang kanilang mahahabang dasal bilang pakitang tao. Dahil dyan, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila, di ba? Itong mga tagapagturo ng kautusan, no? Itong mga scribes na to, no? Mapagpanggap itong mga to, no? Ginagamit lang nila yung, halimbawa, nagpipray sila, ang haba ng prayer nila para pakitang tao, no? Para sabihin ng tao na sila ay religious, sila ay makadiyos, no? Pero ang mga gawain nila, ang mga desires nila ay pang personal interest nila, di ba? Tingnan mo yung desires nila, gusto nila special treatment, di ba? Gusto nila ginigreet sila ng tao at saka binibigyan sila ng importansya ng tao, no? Pati sa upuan, gusto nila doon talaga sila sa upuan ng mga VIP nakaupo, no? Kung tayo totoong anak ng Diyos, no, dapat servant tayo. Huwag tayong magpapa-special treatment, di ba? Huwag tayong magpa-importante kasi ang alagad ng Diyos ay servant yan. Dapat humble tayo, mapagkumbaba tayo kasi si God ganun siya, di ba? Si Jesus Christ ganun siya, napaka-humble niya, kaya dapat gayahin natin si Jesus Christ, no? Huwag tayong magpa-importante, no? At saka, sabi naman dito sa James chapter 1 verse 22 to 23, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror. Ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Huwag lang daw tayong maging tagapakinig ng mga salita ng Diyos, ngunit sundin daw natin ito, no? Dahil kung hindi daw, dinadaya lang daw natin yung mga sarili natin. Dahil kung nakikinig lang daw tayo sa mga salita ng Diyos pero hindi natin sinusunod ito, parang katulad lang daw tayo sa mga tao na tumitingin sa sarili nila sa salamin, di ba? Kasi, di ba, pag tayo, itry nyo guys, no? Pag tumingin tayo sa salamin, makikita natin yung sariling mukha natin. Pero pag alis natin sa salamin,
Makakalimutan na natin yung itsura natin, di ba? Hindi natin maalala yung itsura natin pag alis na natin sa salamin. Ganon din sa mga salita ng Diyos. Kapag pinakinggan lang natin ang mga salita ng Diyos, hindi natin sinusunod ito, makalimutan at makalimutan natin ito. Kaya dapat ay wag lang tayong hearers ng mga salita ni God, kung hindi doers tayo, no? Sundin natin para maalala natin palagi, para hindi natin makalimutan, no? Yun ang ibig ipakahulugan ng Bible verse na ito, no? At saka ang sabi naman dito sa James chapter 2 verse 14 naman, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Ano daw ang pakinabang kung sinasabi man natin na tayo ay may pananampalataya sa Diyos pero wala naman tayong gawa, hindi nakikita yung gawa natin, no? Kaya ba tayong iligtas ng ganung uri ng pananampalataya natin, no? Kasi tulad nga lang nakasaad sa Bible, faith without action is dead. Kung may pananampalataya man tayo, no, asamahan natin ng aksyon, no? Ibig sabihin, kung may pananampalataya man tayo, dapat ay sundin natin yung mga kautusan ni God. At dapat magsisi tayo sa mga kasalanan nating nagawa at humingi tayo ng tawad sa Diyos, maging born again tayo, lumakad tayo sa buhay natin na yung will ni God ang susundin natin sa buhay natin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ganon ang tunay na pananampalataya, samahan natin ng aksyon para magkaroon tayo ng kaligtasan. Anong silbi ng pananampalataya natin pero wala naman tayong gawa, hindi tayo umaaksyon? Paano tayo masisave ng pananampalataya lang, di ba? Hindi pwedeng pananampalataya lang, gumawa tayo ng aksyon para sa kaligtasan natin, no? Yan ang ibig ipakahulugan ng Bible verse na ito, no? So ngayon guys, no, tatalakayin natin dito kung ano nga ba ang mga disadvantages ng pagiging hypocrite, no? Number 1 na talaga dyan, kapag hypocrite ka, mawala ang tiwala ng tao sa'yo, no? Halimbawa, nahuli ka, di ba? Naaktuhan ka ng mga tao na ikaw ay nagpapanggap lang, ikaw ay nagsisinungaling ka pala, no, na yung lahat pala ng pakitang tao mo, lahat pala ng mga sinasabi mo sa tao, lahat pala ng mga aksyon na ginagawa mo ay pagkukunwari lang pala yun, no, hindi pala totoong ikaw yun, no. Pag nalaman ng mga tao, no, mawala ang tiwala nila sa iyo, di ba? Maaring sa susunod na no, may sasabihin ka, hindi na sila maniwala sa iyo dahil nahuli na nila or alam na nila ang tunay mo na pagkatao. So sisirain nito yung tiwala ng tao sa pagiging hypocrites natin. Sisirain natin yung tiwala ng tao sa atin, no? Pangalawa naman dyan ay magiging negatibo ang epekto natin sa lipunan, di ba? Magiging tayo, masamang ehemplo tayo ng mga tao, no? Mamaya ma-encourage pa natin sila para gayahin tayo, no? Para sila din ay magpanggap na rin or magiging hypocrites na rin, di ba? So magiging masamang ehemplo pa tayo sa ibang tao, no? Pangatlo naman dyan ay sa pamamagitan ng pagiging hypocrites natin ay sisirain nito yung reputasyon natin, no? Yung credibility natin, no? Masisira, no? Magiging masama na tayo sa paningin ng ibang tao kapag nalaman ng tao na tayo ay mga sinungaling, no? Kung tayo ay mapagpanggap lang, no? Ang iba na ang tingin ng tao sa atin, sisirain lang natin mismo yung reputasyon natin, no? At saka, pang-apat naman ay ang pagiging hypocrites, no, magkaroon tayo ng psychological issue, no, kasi syempre, no, kapag tayo mga hypocrites tayo, no, wala tayong peace of mind, di ba? Kasi lang mababalisa tayo or magkaroon tayo ng pangamba, magkaroon tayo ng takot sa dibdib natin na baka mamaya mabuking ng tao na tayo ay mga sinungaling, di ba? Mabuking ng tao na tayo ay mapagkunwari, di ba? Kaya hindi tayo magkaroon ng peace of mind, maging balisa tayo, baka mamaya hindi pa tayo makatulog sa kakaisip, baka mamaya ay malaman ng tao ang katotohanan, no? At saka, pang-lima naman ay maaaring sa pamamagitan ng pagiging hypocrites natin, no? Madi-discourage na tayo para makapag-open pa tayo ng conversation sa kapwa natin, no? Kasi baka mamaya, isipin natin, hindi na tayo paniwalaan ng tao, no? Kaya madi-discourage na tayo na mag-open tayo ng conversation or makipag-usap tayo sa kapwa natin, no? Kasi baka mamaya bawat salita na ilalabas natin sa bibig natin, pagdudahan na tayo ng kapwa natin kapag tayo ay nahuli na nila na tayo ay mga sinungaling, no? Kaya hindi talaga magandang gawain itong pagiging hypocrites or itong pagiging mapagkunwari, no? Kasi wala siyang idudulot na kabutihan sa buhay natin, no? Ito pa ay ililabel tayo ng mga tao bilang
hypocrites at saka bilang mga liars, no? Gusto nyo ba yon na sabihan kayo ng mga tao na hypocrites kayo or sabihan kayo ng mga tao na mga sinungaling kayo, no? Napakasamang bansag yan, guys, no? Yung sabihan ka na sinungaling ka, sabihan ka ng hypocrites ka, napakasamang level ng isang tao yan, no? Kaya sana, no, iwasan na natin itong pagiging hypocrites, no? Sa halip, magpakatotoo tayo, no? Kasi ang mga tunay na tao ay sila yung may mga genuine na hangarin, 'di ba? Ang mga totoong tao sila yung may mga genuine na puso, mga genuine na intentions, no? Kaya dapat gayahin natin yung mga authentic na tao, no? Magpakatotoo tayo. Ipakita natin sa tao kung sino talaga tayo, no? Ipakita natin sa tao kung ano yung tunay na itsura natin, ipakita natin sa tao kung ano yung mga kakayahan natin. Ipakita natin sa tao kung ano ang tunay na estado sa buhay natin para tayo ay mamuhay sa katotohanan, dahil ang katotohanan ay papalayain tayo nito, no? Mawala na sa atin yung pangamba, mawala na sa atin yung takot, 'di ba? Magkaroon na tayo ng peace of mind kapag tayo ay namuhay sa katotohanan. Kaya nararapat lang talaga na mamuhay tayo sa katotohanan, kasi mas masarap yung namumuhay ka nang wala kang takot. Kaya sana, guys, no, baguhin na natin itong ganitong pag-uugali natin na mapagkunwari tayo, no? Kasi ang pagiging mapagkunwari ay hindi yan kaaya-aya sa paningin ng Diyos, no? Yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, kasi kasalanan sa Diyos ang pagiging sinungaling, no? Ibig sabihin, kapag ikaw mapagkunwari ka, hypocrites ka, sinungaling ka, makasalanan ka, hindi ka mapagkalooban ni God ng eternal life, no? Hindi ka makarating doon sa kaharian ng Diyos, no? Kaya ang dapat nyong gawin, magbago na kayo, guys, no? Itigil nyo na itong mga gawain nyo na ganito. Dapat ay magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo na ito, no? At ihingi nyo ng tawad sa Diyos ang mga kasalanan nyo na ito at magbagong buhay na, maging born again na para magkaroon tayo ng kaligtasan balang araw at doon sa kaharian ng Diyos ang punta natin, di ba? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!